Mukhang may dapat paghandaan ng mga Flying Titans sa kanilang susunod na laban. Bagamat bago at nangangapa pa sa kanilang sistema, pero hindi rin basta-basta ang mga NX-led Chameleon dahil sa kanilang pambihirang galing at Japanese style na laro. Ang tanong, bench players pa rin ba ang paglalaro ni Coach Dante? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Mahaba-haba pa ang liga pero nasa kalagitnaan na ng laban at malapit na rin ang pagtutuos ng mga matitirang matibay na mga kupunan. Habang inaasahan ng Chocomucho na aangat sa panibagong panalo at makikipagtagisan ng hampasan sa Japanese-style na NX-led Chameleon sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference na gaganapin sa PhilSports Arena. Ang Flying Titans ay hindi bumaba ng isang set mula nang natalo sa Creamline Cool Smashers sa 4 na nakakahingal at nakaka-intense na set sa season-ending conference noong October 15 na dumaan sa Farm Fresh Foxes, HD Spikers at Galleries Tower High Risers para makakuha ng solong panglima sa record ng liga sa lahat ng 12 kupunan. Ang laban naman ng Flying Titans kontra sa NX-led Chameleon sa alas 2 ng hapon sa pagbubukas ng isa pang triple header. Ang Flying Titans ay naghahanda na para sa isang mabigat na hamon ngunit nananatiling eksplosibo sa kanilang mga pagkakataong mapanatili ang kanilang kupunan na mabangis at mas mapapalapit sa walang talo na Cool Smashers na may 4 na panalo at wala pang talong record. Sa kabilang banda, matapos markahan ang debut nito sa liga sa pamamagitan ng pagwalis laban sa kapwa rookie team na Jerflor Defenders, natalo ang NX-led sa 3 sa mga nangungunang kupunan ng liga pero hindi katulad sa pagwalis sa kanila ng F2 Logistics at Petrogas. Ginulat kasi ng mga Chameleon ang PLDT high-speed hitter sa pagbungad sa naunang set, ngunit pinahirapan din sila sa mga sumunod na 3 set para mahulog sa ika-9 na may markang 1 panalo at 3 talong record. Kargadong-kargado naman ang Ubi Girls na pinamumunuan ni Cici Rondina, Kath Tolentino, Bea De Leon, Regine Arucha, Kathleen Viray at ang setter na si Dina Wong. Ang tanong natin kanina, kung pananatilihin pa rin kaya ni Coach Dante Alinsunuri ng kanyang first 6 o pumili ng mga bagong kombinasyon at bigyan ang kanyang bench player ng ilang minuto upang ihanda sila sa mas mahirap na mga laban sa mga paparating pang mabibigat na bakbakan. Mahaba pa naman ang conference na ito kaya kailangan niyang bumuo ng mga kombinasyon na magtatawid pa rin sa kupunan hanggang dulo. Samantala, ang Japanese coach na si Taka Minowa ay umaasa na makabuo ang kanyang mga kupunan katulad ng ginawa nila sa nakaka-intense na set laban sa PLDT at ang kanilang paggugutom para makilala at umaasa sa pamamagitan kina Laika Ebon, Kiara Permintilla, Krish Makaslang, Judith Abil, Camille Victoria, Jo Maraginot at ang kanilang playmaker na si Camille Cal. At isa sa mga magpapahirap sa NX-led Chameleon, syempre ang cherry bomb ng Pinas na si Cici Rondina, na isa sa mga top scorer at nakapagtala ng 76 points. At hindi lang yan, dahil pangatlo siya sa pwesto sa top spikers na nakapagtala ng 38.01% success rate. Kaya isang malaking paghahandaan nila Makaslang, Navarro at Pilaga para pigilan si Cici Rondina. Maglalaban naman sa floor defense ang dalawang libero na sina Tang Ponce at Rachel Horvina. Bagamat nangunguna man si Tang Ponce at nakapagtala ng 5.31 average dig by set, ay hindi rin naman magpapatalo si Rachel Horvina na nakapagtala ng 3.31 average dig by set at nasa panlimang pwesto sa best diggers. Pero ang tanong, mapagtatagumpayan kaya ni Horvina na putuhin si Cici Rondina? Habang magiging pangunahing setter pa rin ng Chocomucho si Dina Wong na nakapagtala ng 4.23 average by set at nasa pang-4 sa pwesto sa best setters. Pero mapapantayan kaya ni Cal ang connection meron si Wong sa kanyang mga spikers. At isa naman sa nagpapabuhay sa laro ang isang magiting na tagatanggap ng mga mabibigat na service ace. At isa sa mga maipagmamalaki ng Chameleon ay ang nagising na Eagle Claw na si Jo Maraginot. Isa sa napaka-importanting role ng kupunan, kaya maaasahan ng Chameleon si Jo at nakapagtala ito ng 35.35% efficiency. At nasa pangatlong pwesto ito sa best receivers.
Kaya hindi pa rin basta-basta ang bagong kuponan dahil habang tumatagal, mas lalong nagiging palaban ito at nagkakaroon na ng koneksyon sa bawat isa. Pero mas gutom at mas determinado pa rin ang Flying Titans lalo't isa ito sa pinakahihintay nilang pagkakataong makaabot sa podium finish. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.